Maging tapat tayo dito. Kilala ang mga Iranian sa ganitong yugto ng operasyon. Magaling talaga sila sa pagpapalabo, pagpapaliban, pagpapahaba at pagpapatagal ng negosasyon. Para sa Ang gusto talaga nila dito ay patagalin ito hanggat maaari, lampas sa 2 linggo at makakuha ng mga extension. Dahil alam nila na habang bumababa ang presyo ng langis, tumataas naman ang stock market. Natatanggal ang pressure na pang-ekonomiya sa presidente, pati na rin ang pressure na pampolitika sa kanya. Naniniwala ang mga Iranian na malabong gustuin ng presidente na simulan muli ang digmaan kahit mabigo ang kasunduan. At iyan ang inaasahan nila dito. Alam kong nauunawaan ito ng presidente dahil nakausap ko siya. Naniniwala akong paninindigan niya ito at mapapanatili ang mga Iranian sa ganitong kalagayan sa panahong ito. Sa paglipas ng panahon, kung ano ang gagawin ng mga Iranian sa negosasyon, eksperto sila dyan. Nakikitungo tayo sa mga leader na matagal nang namumulo dito tulad ni Putin. Mapapansin mo, hindi kailanman pumayag si Putin sa tigil putukan dahil naniniwala siyang digmaan ang kanyang alas at gusto niya itong manatili. Parang handa nang makipagkasundo ang mga Iranian dito. Sasabihin nilang oo, magbibigay sila ng konsesyon at aayusin yon. Kailangan pa namin ng oras para ayusin ito. Sa tingin ko, yon ang layunin nila. Dapat nating isara ang pinto pagkalipas ng 2 linggo at ipaalam na hindi tayo pwedeng lumampas kahit isang araw. Babalik tayo na may mga operasyong buong puwersa kaya may impluensya pa rin dito. Isa pang punto para sa ating mga manonood. Mayroon din tayong estratehikong asset na mahalaga sa mga Iranian. At ito ay ang isla ng Kard. Ang isla na ito ang pangunahing sentro ng distribusyon ng mga Iranian. At higit sa 90% ng lahat ng langis ay dumadaan sa sentro ng distribusyon na ito. Pumapasok ang mga pipeline, umaalis ang mga oil tanker. 60% ng kanilang kita, 50% ng kanilang budget. Kung kunin natin ang kontrol sa estratehikong asset na ito at ipagpalagay nating walang kasunduan at sabihin sa mga Iranian na mawawala sa kanila ang lahat ng langis nila kung hindi nila iiwan ang kakayahang nuklear at hayaang tayo ang magkontrol. Bukod pa sa iba pang sinusubukan naming ipatupad dito, kung hindi nila gawin, sisirain namin ito. Siguradong babagsak ang ekonomiya sa ilalim ng rehimeng ito. Malamang mailalagay sila nito sa sitwasyong sobrang vulnerable ang rehimen na halos wala ng kitang mapag-uusapan, na sila mismo ay mahihirapan para sa kanilang kaligtasan. Kaya meron pa rin tayong malaking impluensya na magagamit natin laban sa mga Iranian. Pero General Cain, habang kausap mo ang presidente, inaral mo ang zoo at mga plano ng digmaan. Sigurado ka bang handa siyang gawin ito? At ang kapital na pampulitika na posibleng mas mahalaga, ang kapital na pampulitika para muling simulan ang digmaan kung maramdaman niyang niloloko siya ng Iran. May ilang bagay akong alam. Hindi siya papayag sa masamang kasunduan. Dahil wala nang ibang mas madalas makipagnegosasyon sa mga Iranian kaysa sa kanya. Alam niya na sila ay mga pathological na sinungaling. Alam niya na mandadaya sila. Alam niya kung sino talaga sila. At alam niya na nakikitungo siya sa ilang seryosong radical sa rayon. Malinaw na hindi sa una o ikalawang antas, sigurado. Kaya talagang alerto siya dito. Hindi ko nakikitang gagawa siya ng masamang kasunduan. At ang pangalawang bagay, alam niyang mabuti na mayroon siyang estratehikong asset na tinutukoy ko sa isla ng Kard. Kaya naniniwala ako na paigtingin niya at muling sisimulan ang mga operasyong pandigma, lalo na sa isla ng Kard. Gagawa rin siya ng iba pang mga bagay. Naniniwala akong mali pa rin ang dalawang ito. May posibilidad ba na ipapahamak niya ang Israel? Kaya narito ang Iran na nagsasabing, ibibigay namin sa iyo ang kasunduang talagang gusto mo, basta't patigilin mo ang Israel sa pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon.
Gagawin ba niya yon? Noong kinausap ni Pangulong Trump ang punong ministro tungkol sa oportunidad na pinaniniwala niyang may bibigay ng isang kasunduan at dahil dito, handa siyang tanggapin ang isang tigil putukan. Kahit may panandaliang benepisyo, gaya ng sabi ko, ano ang mapapala ng Iran dito? Malinaw, naunawaan niya ito sa sarili niya. Talagang gusto ng punong ministro na ipagpatuloy ang mga operasyon laban sa Hezbollah dito. Dahil desidido siya, Andrew, para maintindihan ng ating mga manonood, tinanggap na niya noon ang isang tigil putukan sa grupo. At alam niya na bumalik na ang Hezbollah, sinusubukang pumatay ng pinakamaraming Israeli hanggat maaari. Ngayon, talagang plano ni Netanyahu na pumasok doon at sirain ang lahat ng infrastruktura sa timog ng Ilog Litani. Sinabihan na niya ang mga tao na lumikas. Ginawa naman nila yon. At meron na siyang mga puwersang panlupa. May kasama ring puwersang panghimpapawid. Hindi niya yon sasakupin. Tuluyan niya iyong wawasakin. Walang magagawa maliban kung magkakaroon ng malaking pagsisikap sa muling pagtatayo. Gusto niyang magkaroon ng kakayahan para matapos ang sinimulan niya doon. At binigyan siya ng Pangulo ng pahintulot para gawin mismo yon. Hinala ko na kaya inaatake pa rin ng mga Iranian ang mga Arabo ay para mapuwersa sila. Nasabihin sa Pangulo na umatras at pilitin si Netanyahu na ihinto ang pag-atake sa Hezbollah. Hinala ko na muling magbabanta ang mga Iranian na isasara ang kipot ng Hormuz dahil sa isyung ito. Inaasahan ko na mananatiling matatag ang Pangulo at susuportahan si Netanyahu sa kanyang layunin dito. Maliban na lang kung kusang loob na sabihin ni Netanyahu, sige, ayos lang. Kung ito ay isang totoong pagkakataon, maghihintay ako ng ilang linggo para makita kung ano ang mangyayari. Hindi ko narinig ang ganoong bagay mula sa mga Israeli. Determinado pa rin silang tapusin ang sinimulan nila sa Lebanon hanggang ngayon. General Keane, salamat po sa oras ninyo. Sa inyong mga pananaw. Magandang usapan natin, Andrew. Salamat. Nagpanukala ang Iran ng 10 puntong plano para wakasan ang digmaan, kabilang ang pag-alis ng lahat ng tropang Amerikano sa gitnang silangan. Nakpost si Donald Trump sa Truth Social kagabi. Maraming kasunduan, listahan at liham ang ipinapadala ng mga taong wala namang kinalaman sa negosasyon sa pagitan ng mga Imunoanes at ng Iran. Sa maraming pagkakataon, tunay silang mga mandoloko, mapanlinlang at mas malala pa. Mabilis silang mabubunyag kapag natapos na ang aming federal na investigasyon. Isa grupo lang ng tao ang mahalaga at tinatanggap ng Estados Unidos at pag-uusapan namin sila ng pribado. Sa negosasyong ito ang mga batayan ng kasunduang tigil putukan na tinanggap namin. Kaya binanggit ni Donald Trump ang 10 punto kahapon. Mulit inilabas ito ng Iran at ngayon sinabi ng Estados Unidos na hindi yon ang mga puntong tinutukoy nila. Nag-post sa X ang Pangulo ng Parlamento ng Iran na nilabag ng Estados Unidos ang 3 punto ng tigil putukan. Kaya kakasagot lang ni J.D. Vance. Pero ang orihinal na post ay tungkol sa 3 isyung kinakaharap ng Iran. Kasama raw ang Lebanon sa tigil putukan ayon sa Iran. May drone na pumasok sa impapawid ng Iran kaya kinailangang pabagsakin. Tinatanggi rin nila sa Iran ang karapatang pampayaman ng uranium na ayon sa kanila ay bahagi ng kasunduan. Narinig mo si J.D. Vance na nagsabing maaring hindi matatag ang mga tigil putukan. Hindi nila papayagan ang pagpayaman ng uranium at hindi rin isasali ang Lebanon sa anumang kasunduan.